Hi Libra! Welcome sa ating Tagalog Reading Channel at ako ay si Abby, isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading para sa buwan ng Oktubre 2023. Okay Libra? And as you know guys, natapos na yung surgery ko like about a week ago. So nagpapasalamat naman ako na nakaka-recover ako ng maayos this week. And hopefully in a month's time, fully recovered na tayo. So enough of that. Maraming salamat sa mga sumusuporta at tumatangkilik sa ating Tagalog readings, and para po sa mga new viewers, welcome po. Sa ating mga current viewers, thank you po sa inyong mga suporta at panonood ng ating mga guidance and advices sa ating mga tarot readings. Alright? So gagawin natin muna ang inyong general spread reading, okay? And then sa second spread, gagawin natin ang inyong love spread reading. Okay? So, umpisahan na natin guys ang inyong reading para sa buwan na October 2023. Kukuha tayo ng reversals kung kinakailangan. Okay, Libra Collective? Sa month ng October, titingnan natin yung areas ng buhay ninyo. No? General snapshot to guys. Okay? Ano yung mga kailangan nyong i-release o bitawan? Mga kailangan nyong pahalagahan or i-keep, hindi yung mga dapat nyong i-improve. Mga manifestations, mga surrounding energy sa paligid mo ngayon, no? Titingnan natin yan. Mga kailangan mong ibigay sa community, sa ibang tao, sa sarili mo, no? At sa ibang mga areas ng buhay mo, yung mga new beginnings at mga lessons na hindi mo pa natututunan or matututunan mo pa lamang or malamang natutunan mo na. Okay, para to sa buwan ng October 2023. Kuha tayo ng 7 baraha, guys, para sa ating minamahal na Libra. Okay. Ito ang unang baraha, pangalawa, pangatlo, hindi lang talaga kita sa camera itong third. Mamaya papakita natin yung kung ano to. Okay? And then 4th, 5th, 6th, at sa gitna ang lessons. Right. Okay. Sa Libra, umpisahan natin, no? Tingnan muna natin isa-isa. Meron tayong, hindi tayo magbabasa ng reversal. The Chariot. Meron tayong 9 of Swords. Meron tayong 8 of Wands. Interesting tong pangalawa, no? Tong 9 of Swords, I feel like parang kailangan natin tong i-clarify, okay? And then, sa ika-4 nyo, meron kayong Queen of Swords. Meron tayong 9 of Pentacles. Meron tayo dito 5 of Swords, Cups. 5 of Cups to guys. So, kailangan natin i-clarify. Sa gitna ay 5 of Pentacles. Interesting, no? Okay, So, anong natutunan dito? Minsan, may mga bagay tayong kailangang iwanan or may mga sitwasyon na kailangang bitawan. Okay? Meron din sigurong connection dito or situation sa bahay or sa commitment na medyo nahihirapan ngayon na makabawi or makabangon. So, mga material na bagay din pwedeng may struggle, no? Lately, no? Maybe natutunan natin to recently sa past lang natin na may bagay na nawalan tayo, may tao na nawala at lumisan, pero eventually parang natatanggap na natin slowly. Okay? And yung kailangan natin siguro i-release dito is coming dito sa lesson na to, ito yung heart ng reading so far nararamdaman ko na Libra, na kailangan nating mag-move past dito sa kung ano naman tong abandonment issue na to or nag-uumpisa na magkaroon ng panlalamig sa connection or may struggle sa connection or sa commitment or sa buhay sitwasyon nyo sa career or sa bahay, no? Okay? Or sa business nyo. Kasi Pentacles is pera din yan. So, ang sinasabi dito, kailangan pa rin natin mag-move past it, no? Kasi may Chariot ka dito. Positive movement to, no? Forward lang. Dire-diretso, stay optimistic.
At major arcana to, so ito yung something na para magkakaroon kayo ng breakthrough eventually dito sa, kung you're coming out pa lang, lalabas pa lang kayo dito sa mga struggle na to, especially sa pananalapi, okay, sa mga resources, or sa, alam mo yun, uusapang divorce or annulment or breakup, or feeling mo may nang iwan sa isa, or nawala sa'yo yung mga bagay na dating nandyan, no? Yung stability, security, yung dreams mo, aspiration. Huwag ka mag-alala kasi ang kailangan mo dito, sinasabi, yung release card mo ay Chariot. So, you need to move past it, no? I-overcome natin yung mga disappointment, heartaches, and loss na naramdaman natin, okay? Recently, no, as a lesson. Then, I think, yes, yung pagre-retain, yung what do you need to keep, no? Meron ka ditong 9 of Swords. Okay, so, may nararamdaman ako na parang may kinalaman to dun sa nangyari, di ba? Na 5 of Pentacles, no? So, parang na-stress tayo, nag-overthink tayo, no? Sa bagay na to, ina-analyze natin. Sometimes, hindi tayo makatulog. Okay, so, hindi ko alam bakit sinasabi na kailangan mo parang mag-focus na pag-isipan or mag-dwell in dun sa nangyari. Yun ang sinasabi dito eh. I-retain mo pa rin. Clarify natin si 9 of Swords ha. Kasi, yun ang sinasabi. Siguro sinasabi to mag-stay ka for a while na sa sitwasyon. Aralin natin saan nagkamali. Bakit nagkaganon ang ending. Kung ano man yan. Sa career mo yan, sa financial investment mo ba, business, or kahit sa relasyon yan, no, sinabi dito na it's okay to dwell on disappointments, okay? Parang sinasabi, it's a phase. It's a phase for you. Tingnan natin, paki-clarify po tong 9 of Swords. Kasi ito yung kailangan mong i-keep muna eh. For a while, this month of October, it's okay to dwell in sa disappointments, saka sa, okay na umiyak, okay na umiyak tayo kasi nawalan tayo, di ba? It's okay. Yun ang sinasabi dito. It's a phase, lilipas yan. Pero i-clarify natin muna tong 9 of Swords. So, meron 2 of Swords, no? So, nako-confuse. Kaya, nandun ka pa rin sa energy for October na iisipin mo pa rin tong si 5 of Pentacles. Yung nga nawala, nag-fall apart, nagkakaroon ng panlalamig, yung mga gumuhong pangarap or ambition or mga business mo, yung mga goals mo na nag-set ka pero hindi pa nag-skyrocket, gano'n, no? Pero, sinasabi dito, nasa state ka pa lang ng hindi mo pa nami-make up yung mind mo eh. Kung ano ba talaga gusto mong mangyari after this, no? Pero, eventually, ang sinasabi, kailangan mong mag-move forward, okay? So, it's a phase. Kung nararamdaman mong nalilito ka na stress tayo, nagdudwell tayo dun sa past, no, events and situation or people, is okay. It's a phase. Pero ang gusto mong i-manifest dito, deep inside mo, sa puso mo, is a message or communication. Okay? Hindi ko alam kung anong news ang gusto mong marinig, pero may inaantay ka na balita. Maybe it's coming from, dito nga, sa lagi mong pinag-iisipan, naging nasa puso mo, heavily rin, at nasa mind mo lalo, heavily, yung mabigat na lagi mo pinag-iisipan tong nalilito ka, no? Yun yung gusto mo, nag-aantay ka ng balita doon. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa career mo, or sa financial situation mo. Okay? Yun ang tinatry mo i-manifest. Ngayon, yung current energy mo, ng surrounding mo, kasi ito ka eh, ito yung kinikip mo ngayon, no? Yung energy naman ng surrounding mo is masyado kang guarded. Ngayon, mas nag-iisip ka, mas strategic ka, pinoprotektahan mo yung sarili mo, no? Sa ibang tao or sa ibang energy na alam mo yun, very unwelcoming para sa'yo. Which is good kasi sometimes kailangan natin mag-put ng barrier around us to see kung sino yung mga pumapasok at kung sino yung talagang interested na pumasok sa'yo, makilala ka, genuine ba sila. So, kailangan mo iset yung boundaries eh. Nandun yung energy mo na nag-set ka ng boundaries, no? Kung sino man ang lalapit, pasensya na, nandito yung sword ko, yung espada ko. Welcome, pero cautious ako eh. Cautious muna tayo. Okay, Libra? Yung puso mo, binabantayan mo rin. At more on ano ka, no? Pinag-iisipan mo. Logical ka ngayon and pragmatic. No? Yung parang, ibig sabihin yan, mas marami kang time na pag-isipan yung sitwasyon ngayon. Mas, ginagamit mo ngayon yung
utak mo kaysa sa puso. Okay? Kung merong mga gustong pumasok na new connection, mga opportunities, mas cautious ka at tinitingnan mo siya, pinag-aaralan mo siya, okay? Nagpo-probe ka. Kasi ang Queen of Swords, parang ayoko ng bullshit, ayoko ng lokohan. Gusto ko walang monkey business, gano'n, no? Pag mga career and financial situation, gusto ko ilatag natin lahat ng katotohanan dito. Walang, alam mo yun, walang gray area, walang area na nakakalito. Okay, katulad nitong energy ngayon, nandito dito ka, yung kinire-retain mo pa. Okay, ayoko na ng gano'n. Gusto ko pupunta ka sa akin, lumapit yung opportunity or connection sa akin or friendship or sitwasyon na gusto ko may clarity, may information na kung matatanggap sa'yo. Ayan, kaya may 8 of Wands. Kaya ayoko ng kasinungalingan, ayoko ng panloloko, no? Walang monkey business, ganon. Yung energy mo. Okay? Now, yung kailangan mo namang ibigay, no, kasi eventually, mararamdaman mo to. Whatever itong 5 of Pentacles na to, no, kung ito naman sa financial situation mo, no, yung kailangan mo ibigay, I think hindi ka maglalak, okay, sa material na bagay, Libra. Pwedeng single ka ngayon, but still parang self-sufficient ka pa rin, kaya mo pa rin punan yung mga pangangailangan mo individually, hindi mo kasi kailangan ng iba to fulfill you. Kasi yung energy mo, na natutunan mo in the past is that, maybe nakadepend tayo sa isa, sitwasyon or bagay, na naramdaman natin na parang, nung nawala yun, trabaho man yan, business man yan, career, upgrade ng skills, medyo kinukulang tayo, parang ganon. Kung sa connection sa bahay, may disagreement, nakaka-stress, even sa connection mo sa relationship mo, you know, natuto ka from that, na ipakita na kaya ko tumayo sa sarili kong paa. Yun yung kailangan mo ipakita sa ibang tao na I stand strong, parang survivor ka, okay, Libra? Yun yung energy na kailangan mo ipakita, yung image, yung representation, na ito yung power ko ngayon, nasa ano ko, very positive ang energy ko, na na-attract ko yung mga gusto kong i-manifest, mga gusto kong i-achieve. Okay? Parang may comeback ka dyan. Yung kailangan mong ibigay. Okay? Na energy rin outside, dapat nagra-radiate even sa universe para it will come back to you. Kaya sa mga new beginnings, meron ka kasing regret, no? So, paano mo may invite ang regret? Ang new beginnings pala. Sorry guys, kung may mga regrets at disappointments, no? May mga residual energy. Okay? So, ang sinasabi dito, no? Ang tingin ko dito, nandyan lang yung bagong simula. Pero kasi, since nagdodwell ka dun sa mga nangyari na maybe back to back or series ng mga disappointments sa losses mo, na hindi mo na-appreciate na may dalawa pa ditong opportunity sa likuran mo. Tapos iniiyakan mo yung 3 cups na bumagsak, may 2 sa likod mo na punong-puno pa. So parang sabihin natin, it's not 50-50, 60-40, may 40% ka na pwede mo pang i-nurture and i-grow. Bakit mo iiyakan yung nakaraan? O yung mga tapos na? So wag, kasi may opportunity. Nabablock yung new beginning at opportunity dahil sa disappointments mo pa rin, stuck pa doon, iniisip mo, and losses mo doon sa mga nangyari na. Okay? Now, like I said, yung lesson na learn mo dito is that yung dependency, it makes you weak. Okay? Yung pagiging dependent mo sa isang tao or sa isang sitwasyon, yun ang nagpapahina sa'yo. Kaya nga, ang sinasabi dito, ang kailangan mo ipakita is maging strong ka. Yung parang kahit wala sila, hindi mo kailangan na ibang tao or ng ibang situation para palakasin ka. Dapat mahal mo yung sarili mo, confident ka sa sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo, and that what makes you parang powerful and confident and attractive. Okay, Libra? Sana nag-resonate tong general reading sa you for the month of October 2023. Happy birthday! Now, punta naman tayo sa nyo guys, sa inyong love spread reading. Okay?
sa ating Libra. Okay? Bakit sinasabi na i-shuffle ko pa daw uli? Alright. So, Libra, ito ang inyong mga baraha para sa inyong love spread. 5 baraha, walang reversal, at ika-clarify natin to isa-isa. Okay. Now, Libra, unang baraha, meron kang The Tower. Wow, major arcana. Agad, The Tower card. May High Priestess. Dalawang major arcana to. May 7 of Swords. May Emperor here. Pero hindi tayo magbabasa ng reversal. Ka-clarify natin yan. Major Arcana and Ace of Pentacles. Okay, make new commitment, new offer na papasok sa'yo. New beginning, no? Sa love. Okay, may situation dito, masyashock ka, no? So, kailangan i-absorb mo maigi to. Etong masyashock ka dito na mangyayari sa'yo, no? Ang tower kasi naman, guys, okay, dalawang couple to lumabas sa tower, so nag-crumble down yung relationship nyo or connection. Okay, shocking yon, may ending. Sudden pa nga nangyari, mabilis na tapos, hindi inaasahan. Okay, feeling ko, recent past to, no? No, it's out of your control. Wala sa control mo, wala sa control niya. Okay, nag-crumble down. It could be overnight lang, biglang wala na kami, what just happened. Ganong energy, no? Yung feeling ko nakaraan. Mga hindi pa masyadong matagal namang nakaraan. Mga fresh lang. Siguro mga few months ago, o kaya a year ago, mga ganun, no? Ngayon, sabi dito, High Priestess. Alam mo naman, pag pumasok ang High Priestess, major arcana Libra, matalino siya. Tahimik, pero matalino, nagmamatsyag, nag-observe. Hindi mo kailangan tanongin yung iba. Kailangan mo yung sagot galing sa'yo. Ikaw makakaalam. So, mas discerning ka, mas about this situation. Okay? Nung nangyari to, parang nag-ano ka mas lalong nag-iba yung perception mo, mas lumalim yung understanding mo sa nangyari. Inaaral mo, and tinatry mo pa rin tingnan o hanapan ng kasagutan kung bakit nangyari ang mga bagay na nagtapos. Okay? Okay? Or naging ganon. So, alam mo sa sarili mo ang kasagutan. Okay? Matalino ka. Intuitively, alam mo yon. Bakit nag-crumble or nag-fall apart kayo ng person mo or ng connection, you would know. Sino may kasalanan dito, alam mo kung saan nagkulang, alam mo rin kung saan dapat bumawi, na paano i-fix. Okay, ngayon may energy ng deception, no? Or it could also be parang 7 of Swords. May panliling lang, may dishonesty, meron ding parang coming in and out, no? Balik-balik, on and off, on and off, on and off yung connection. Yun ang feeling ko lang. Kaklarify natin. And then, may Emperor. So, Emperor, pag nakita mo kasi to, matured na tao to. Compared dito sa 7 of Swords na energy na to, meron ka namang Emperor. Okay, Major Arcana. It could be yung person is, kung babalik to, no, with Ace of Pentacles, or may bago kang simula, bagong connection to, we do hope na sana matured person to, saka walang deception. Pero i-clarify natin, no? Okay, clarify natin isa-isa mga baraha para sa ating Libra. Definitely, may bagong simula kung may nagtapos. Okay, Libra. Clarify muna natin. Tingnan natin isa-isa. Libra. Alright. Okay, Libra. I-clarify natin isa-isa yung mga baraha mo, ha? Meron tayo, Tower, clarified ng 5 of Swords. So, yeah, may nagtapos dito kasi may pag-aaway, no? May pagtatalo. May isa dito sa inyo na feeling na iniwan at merong isa naman na parang siya yung nag-end, nag-cause ng ending. Okay? Ngayon, si High Priestess, ang sabi dito, alam mo na ang gusto mo commitment sa taong to. Pero tinapos no? Baka nga hindi pa kayo nakakapunta sa commitment, no? Or commitment issue ang problema, no? Kaya nag-fall apart to recently. So, feeling mo, parang may trust issue tayo, no? Sa isa't isa. Okay? Pero para rin coming in and out to, no? Hindi, nagka-confuse tayo, no? Si person or ikaw to. Tingnan natin. 7 of Swords, may judgment. So, nire-review mo to. Ito, past to, no? Judgment,
may verdict dito, no? About, eto nga, yung confusion. Yung in and out na to, in and out na energy, on and off, connection, away, bate, hindi mo alam din kung nagsasabi ng totoo, parang nagda-doubt ka sa authenticity nila, sa intention nila, no? So, malalaman mo, for this month of October, no? Kung babalik ba si person mo o hindi. Parang, kung babalik tong taong to, mahal ako nito eh. Pero kung hindi, niloloko lang talaga ako nito. You know, yung action ng person mo, huhusgahan natin. Okay? Kung honest ba sila o hindi sa month ng October 2023. Ngayon si Emperor. Yeah. It could be ikaw siya rin, yung person mo at ikaw, nagkailangan nyo ng healing at reconciliation. So, I feel like parang magbabati rin kayo nitong person na to. Okay? Mas magiging stable yung connection nyo pag nag-reconnect kayo this time. Siguro dahil na rin sa ikaw, alam mo kung anong gusto mo po sa mong commitment, no? Pero hindi siguro na ibigay. Tapos, ito namang person na to na, person mo na, hindi alam kung magstay ba o aalis, pabalik-balik siya. Siguro nire-review rin niya, no? Yung mga kalokohan niya na ginawa niya. Or, paano siya naging unfair sa'yo, no? Nire-review niya rin yung past action niya. Ngayon, yung reconciliation na to, yung paghihilom nyo, no, nung nakaraan, no, magbe-bring into ng mas stable na connection sa'yo, sa inyong dalawa. Okay, mas matured, mas maayos, hindi katulad ng Seven of Swords, hindi katulad ng Tower, tas nag-aaway. Okay, alam mo kasi kung anong gusto mo. Si Emperor, tapos may, papasok siya as Emperor, matured. Tapos ito, ikaw, alam mo kasi kung anong gusto mo, kaya siguro nag-mature yung person mo, no? Pero kailangan nyo muna i-heal. Mag-heal muna sa nakaraan. Okay, o parang, pag nag-come together kayo, baka hindi nyo na pag-usapan yung nakaraan, ayaw nyo na ng gulo, or ng pag-aaway muli. Baka hindi nyo na rin i-open up. Pero eventually, I think together, makaka-move forward, move past kayo dito sa nakaraan nyo na medyo toxic, Libra. Pero may bagong simula. Okay? May bagong simula. Dito sa person mo na to na coming in and out, no? It could be, baka makakilala ka ng iba. Pero tingnan natin, no? I-clarify natin. For some reason, shuffle ko. So, the Ace of Pentacles, dahil gusto kong malaman kung ano talaga to, Libra. Ito siya. Ang sabi, may bagong simula nga dito sa connection na to na naghiwalay. Kasi pag nakita mo tong Five of Pentacles, nahihirapan kayo, no? Nahihirapan kayo na maging solid yung connection, yung commitment. Kasi gusto mo nga yung 10, pero ang nangyari sa nakaraan yung 5 of Pentacles, no? May 5 of Swords, puro struggle, no? Pati communication nyo, nagtatalo kayo, okay? Kahit dun yung lack of tangible o yung panghahawakan mo dun sa tao na kayo talaga wala eh. Pero at the same, yun nga, nanggagaling tong person na to ng bagong simula. Manggagaling siya dito na may bagong simula sa'yo. Restart to. Kasi feeling ko old connection na to. Okay, Libra, or an existing connection na babalik sa'yo. So, sana nag-resonate yung reading mo rin sa love, Libra, no? And, magkita-kita tayo sa ating next monthly reading sa November. Take care, Libra. Mahal ko kayo. God bless. Bye!